Alam ko po, mahirap maging mahirap. Okay? Sa experience ko, 27 years, tumutulong kami sa mahirap. Nakita ko yung bahay nila, paghihirap nila. Maraming disadvantage ang pagiging mahirap. Kulang ang pera, pang-aral, pagkain, gamit, less opportunity. Pero, napapansin ko, meron din mga strengths o pwede natin gamiting advantage kung mahirap tayo. Kasi wala naman tayong choice. 99% ng kababayan natin may hirap. Yung sobra talagang hirap, ay kailangan talaga tulungan. Hindi talaga makakaahon. Diba? Kahit tulong talaga sa gobyerno, kung iba pang tutulong. Kaya nga po yun ang focus natin. Pero kung hindi naman kayo ganun ka sobrang hirap, may trabaho kayo, kahit papano, nakakakain kayo 3 beses sa isang araw, hindi lang kayo makabili ng mga extra ng mga gadget para sa mga anak ninyo, meron din mga strengths or advantages in being poor. Dapat alamin natin to para mapaigting natin to. Number 1, nakita ko yung mga mas mahihirap, mas malakas sila mentally. Mas masipag, kaya nila ng paghihirap, kahit may bad news, sanay sila sa bad news eh. Diba? So, mas kaya nila labanan. Hindi katulad pag mayaman, diba, pag anak mayaman, mabilis ma-breakdown, konting problema lang, iyak na, hinana na loob. Yung mahirap, sanay talaga. Diba? Ang dami niyang pinagdaanan. So, advantage siya. Ugali yun eh. Number 2, ang mahirap, lumaki sa mahirap, stronger physically. Dahil syempre sila taga-buhat, taga-igib ng tubig, taga-karga dito, wala namang kasambahay sila, sarili lahat. So, sanay sila sa hard labor. So, physically stronger, more exercise, di ba? Number 3, ang mahirap, konting pera lang, konting kita lang, malaking bagay na. Oo, may 100, 200 pesos, kaya na nila i-stretch yan. Magagamit na ilang araw yan. Di ba? Kaya mas masipag sila. Pag mayaman, mahirap, sanay sa maraming pera. Tsaka yung mahirap, street smart eh. Diba? Sanay na sa kalye, alam na nila lahat ng tunay na nangyayari sa buhay. Number 4, ang mahirap, nakita ko, more self-reliant. Diba? Kaya nila magluto, maglinis, mabuhay mag-isa. Actually, kung tutusin, karamihan ng followers ko mahirap eh. Oo, kita mo, hindi naman kami social eh. Yung mga social na tao nasa ibang page siguro. Oo, karamihan ng followers ko, yung talaga hindi makapa-check up sa doktor. Alam nyo naman, tagal-tagal ko na tumutulong sa mahirap. Sanay na sanay ako umikot. Kaya yung utak ko, alam ko yung iniisip nila. Sanay ako sa mayaman, sanay din ako sa mahirap. Pag mayaman ko, ano lang pinag-uusapan. Pag mayaman, pinag-uusapan lang ano magandang relos, ano magandang kotse, saan maganda mag-abroad, saan maganda mag-restaurant. Yun lang naman, ano magandang outing. Pag mahirap, para lang mabuhay, matulungan lang yung anak. Diba? Mapaaral, mapakain. Yung may sakit, mapagamot. Ganun nakafocus eh. Diba? Kaya sa akin, kung ako talaga tatanungin mo, mas gusto ko kausap, mahirap eh. At least, mas may sense ba? Pag mayaman, no? Sabi ko, yaman-yaman nyo, dami-dami naghihirap. Ngayon talaga, I'm just being honest. Number 5, pag mahirap ka, you can be proud with modest achievements. Ibig sabihin, let's say janitor ka lang dati, tapos nakatapos ka ng high school. Malaking bagay na yon, diba? Big deal na yon, diba? Kasi nag-umpisa ka sa mababa, naabot mo to eh. Kaya mahirap na siya. Pero pag kasayama, kailangan taas-taas pa ng ano mo bago ka umabot. Number 6, health is wealth. Diba? Health is wealth. Basta healthy ka, mayaman ka na. Oo, basta wala kang sakit, nakakatrabaho ka, nakakatulog ka, 'di ba? Meron diyan mayayaman, ang dami namang sakit. Oo, kahit anong gastos nila sa pera, mag-abroad pa sila magpagamot pag-uwi, hindi rin masaya, hindi pa rin totally gumagaling. Number 7, pag mahirap ka, wala kang ganong takot na mababash ka o yung privacy mo o pagtatawanan ka. Hindi eh, nag-start ka na as mahirap eh. There's no fear of failure. Pwede mo na gawin yung gusto mo eh. Pwede ka mag-try, pwede ka magsubok, pwede ka mag-take risk. Kasi hindi mo na iisipin na pag mayaman ka, marami nakatingin sa iyo eh, di ba? Oras na bumagsak yung nakapwesto sa gobyerno na mayaman o mayaman na bilyonary, pa nagkamali lang konti, may nangyari lang sa kanya, di ba? Ikukuyugin na yan, babash na yan, yaman-yaman mo na, dahil ba problema? Di ba? Mahirap din yung ganung focus sa kanila. Number 8, pag mahirap ka, meron kang tunay na kaibigan.
alam mo, real friends sila. Hindi sila mga fake friends eh. Pag mayaman, puro fake friends. Siyempre, pag mayaman ka, lahat na lalapit sa'yo, hingi ng pera, lalo na kung bilyonaryo. So, hindi mo na alam sino tunay, sino nang bobola sa'yo. Pag mahirap ka, pag sinagot ka ng girlfriend mo, alam mo, gusto ka talaga. O sinagot ka ng boyfriend mo, ikaw talaga gusto niya. Kasi mahirap ka eh, di ba? Sasabihin mo, yung mayaman, maraming partner. Hindi naman tunay na partner yun. Pera lang ang gusto. Iiwan din yun pag wala ng pera. Diba? Number 9, karamihan ng mga milyonaryo, yung talagang yumaman, nag-start sila super hirap. Dahil nag-start silang mahirap, nasanay sila mentally, physically, magtipid, magtiis, mag-sacrifice, kaya sila yung mayaman. Kaya nga, ang may kasabihan eh, yung unang generation, yung galing sa hirap, yun ang yumayaman. Yung mga susunod na generation, hindi na ganun kasipag. Diba? Alam niyo naman, yung mga, hindi naman lahat, pero iilang mga anak ng mayaman, mas hindi ganun kasipag, mas tinatamad, diba? So, mas takot, diba? Unlike yung mahirap, talagang sanay sila magtrabaho. Ano naman tips natin para mas kumita? Siyempre, kailangan pa rin mag-ipon, magtipid, sanay naman tayo magtipid, diba? Tapos pagdating number 2, pagdating sa tubo, huwag tayo maghanap ng easy money. Alam ko pag sobra kang uhaw, gusto mo makita lahat puro tubig. Sobra kang gutom, gusto mo puro pagkain. Sobra kang hirap, gusto mo yung instant money. Hindi po eh. Walang instant kita dito sa mundo na malinis at honest eh. Sabi mo, di bali na hindi honest, hindi po. Kailangan pa rin natin maging honest. Yung honesty at matino, yun ang tumatagal. Yung mga corrupt, yayaman sandali, babagsak din yan. Mo, makakarma yan. Pag tubo mo, kita mo pa konti-konti, okay lang yun. Tubong lugaw. Okay lang yun. Tiis lang. Diba? Learning yan eh. Number 3, dapat ang ugali mo pa rin ay matino, mabait, may respeto. Wag yung mahirap na tapos wala pang modo, di ba? Di ba maganda, di ba? Bawiin natin doon. Be respectful. Wala tayong choice eh. Mahirap tayo eh. Number 4 tip ko para yumaman, hanapin mo yung talento mo. Hindi ako naniniwala, ulitin ko hindi ako naniniwala na lalagay tayo ng Diyos sa mundong ibabaw, pinanganak ka dito sa Pilipinas o anong lugar pa man para lang maghirap, makawawa, ma-depress, at mawala sa mundo. It's impossible. Nilagay ka dito, may purpose. Diba? May talento ka. Hindi ko alam anong talento mo. Kung ano man yon, ilabas mo. Trabaho, sulat, lakas ng katawan, sipag. Diba? Tsaka ngayon, may social media na. Laking bagay, libre. Libre Facebook, TikTok, YouTube. Diba? Hindi talaga totally libre. May gastos konti, pero libre ka ng umangat. Hindi katulad noong panahon na kailangan pumasok mo sa TV, sa radyo, para makilala. Diba? Kailangan maging talent ka. Ngayon, kahit sino na lang, basta magandang ginawa mo, ang audience mo, lahat na eh. Diba? So, may chance kayo. Diba? Ang dami ngayong mahihirap na umaangat bigla eh. Kasi nga, balance. Katulad ko, hindi mo ako matanggap sa TV. Ayaw nila ako talaga sa TV. Nag-apply ako, mga 12 years, paulit-ulit. Lahat na in-applyan ko, wala talaga. Mabuti, nag-focus sa Facebook, YouTube, dito tayo mabot. Okay? So, sana po nakatulong tong video. Konting perspective, hanapin mo yung talent mo, konting tiis lang yan, may purpose, kaya nandito kayo sa mundo. At pag umangat-angat kayo konti, di ba? Huwag naman tayo mag-ugaling mayaman, i-maintain natin yung mga good qualities at yung mga strength na nakuha natin nung tayo ay mahirap pa. God bless.